Samantala, 4 sa 38 tripulante ng isang barko na nakadaong sa Cebu City Port isinugod sa ospital matapos mahirapang huminga nang magkaroon ng chemical leak. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang kuha ng Bureau of Fire Protection nang mag-leak ang liquid chlorine sa isang cylinder sa kalagitnaan ng paglo-load ng mga kargamento papasok ng barko. Nangyari ang insidente 6 na oras bago ang nakatakdang pagbiyahe nito papuntang Calbayog, Samar. Ayon kay Commander Mark Larsen Mariano, Coast Guard Station Commander sa Central Cebu, na wala pang pasahero ng aksidenteng tumagos ang liquid chlorine. May 38 na tripulante sa nasabing barko kung saan 11 sa kanila ang nakaranas ng masamang pakiramdam ng malanghap ang kemikal. Ang 11 katao ay nakaranas ng pagkahilo, pananakit ng ulo at pagsusuka. Ayon sa Coast Guard, 4 sa 11 ang isinugod sa ospital matapos mahirapang huminga. Nangyari siya habang naglulod sila ng mga cargos. So, meron tayong 20 cylinders with liquid chlorine. Tapos, it just so happened na nasagi nila while loading. So, natumba. So, from there, nagkaroon ng leak yung isa. Isa lang naman, which is contrary dun sa sinasabi na 4. Paliwanag ni Commander Mariano, pinahintulutan nilang bumiyahe ang barko kinagabihan din noong Sabado matapos masiguro na wala nang nakaambang panganib sa mga pasahero at tripulante. Isinailalim sa decontamination ang barko. Hinihintay pa ng Coast Guard ang official marine protest na isusumite ng kapitan ng nasabing barko. Dagdag ni Commander Mariano, nagsumiti na ng initial report ang shipping company sa Marina at sa Cebu Port Authority. Ang Philippine Coast Guard ang nangunguna sa investigasyon. Hindi nagpalabas ng pahayag ang shipping company pero nilinaw ng Coast Guard na nakikipagtulungan ang kumpanya sa investigasyon. Sagot na rin ng kumpanya ang mga pangunahing pangangailangan ng apektadong mga tripulante. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.